Probative value. So, ano tong probative value na to? Sa batas, yung probative value is yung testimonya ba ng witness o yung sinasabi ba ng witness na yung hindi lang witness yung persons of interest, okay? May ano ba yon? May yung statement ba niya pwedeng mag-prove at disapprove nung prove or disprove yung akusasyon laban sa kanya. Okay? Probative, ibig sabihin, yun yung diretsang magtuturo nung katotohanan at hindi katotohanan nung inaakusa sa kanya. Okay? Siya ba nag-commit ng plunder, nag-commit ng murder, nag-commit ng homicide, and vice versa. Pwedeng i-disprove na hindi siya nag-commit ng plunder, homicide o murder. Sinasabi nga nila na yung sinasabi kasi may nakita ako doon sa TikTok Sinasabi daw nung isang senador na walang probative value kasi daw hindi under oath. Well, kung ikaw ay abogado, hindi abogado, yun ang iisipin mo. Kailangan under oath muna. Pero pag pinag-uusapan yung probative value is yung bigat nung sasabihin. Okay? Yung bigat nung sasabihin. Now, pag sinabi mo under oath, yung under oath na yon, dun matitest yung probative value. Kung credible ba yung witness at totoo yung kanyang sinasabi. Kasi pag nagsinungaling ka o hindi totoo yung sinasabi mo, pwede kang kasuhan ng perjury or you might be citing contempt. Kasi ginugulo mo yung court proceeding. So, yun yung magandang natututunan natin. Hindi kailangan ng probative value. Hindi kailangan maging under oath ka para maging hindi kailangan ng under oath ka para sa probative value. Yung oath, yung under oath or yung affirmation na tinatawag, mechanism lang yun para magsabi ka ng totoo. Kasi pag nag-under oath ka, pwedeng i-test yun, i-cross-examine ka. Kasi sa batas dalawa yan, di ba? Yung direct examination tsaka yung cross-examination. Pag under oath ka, pwede kang i-cross-examine. Ayun. Di ba? Magkaiba yun. Kung hindi ka abogado at hindi mo alam yung definition ng probative value, hindi mo talaga malalaman yan. At saka yung sinasabi nila na pwedeng may probative value yung kanyang statement pero hindi pwedeng gamiting ebidensya. Yung sinasabi admissible by the court o admissible in court. Ibig sabihin yung statement ba niya pwedeng gamitin sa korte o hindi. May probative value pero hindi pwedeng gamiting ebidensya sa korte. Ayan. Yun yung mga natututunan natin sa batas. Na magandang mai-vlog, no? Kasi kung ngayon alam ko na yung probative value, pwede mo namang i-research Pwede mo namang i-research. Kung si Saldi ko ba may probative value ba yung sinasabi niya? Meron kasi isa siya dun sa involved Isa siya dun sa mga taong may direct participation. Pero iimbestigahan pa siya. Yung probative value is subject to cross-examination and direct examination ng ombudsman. Okay? So, yun lang pa.